Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Ame from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Paalala lang po, yung mga magpapa-personal reading, ang dami pong nasa spam. Ibig ko sabihin, paki-add niyo po muna ako sa Facebook bago po kayo mag-message kasi nai-spam. Nare-read ko po yung ano niya, pero hindi ko po siya ina-accept kasi delikado po yan. This is Mei Ame from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat. Kung gusto nyo na personal reading at energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Taurus. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, energy na malapit sa puso. Maaring nangyayari, or mangyari pa lang. Use your intuition, lawakan ng ating isipan, hindi nyo to energy. Okay? Pag sa inyo, sa inyo. Okay. Maybe you're dealing, maaaring ikaw to, woman, ano? Ikaw or someone here na babae na connected sa'yo, na may nararamdamang lungkot, stress, or may sakit, no? And very loyal itong tao na to sa'yo. Maaaring ito is tao na nag-crossroad o nag-iba ng landas. Or maybe you are the person na may pinagdadaan ng stress dahil gusto mo ng ibang landas sa nakikita ko dito. Kaya handun ka sa situation mo na nagkakaroon ka ng option. Kasi why? Parang handito yung sitwasyon na may sinusuportahan ka. Ganun. Okay. Nagkakaroon ng mga multiple choices or choices sa buhay mo sa ngayon. O nagkakaroon ng hesitation. Mga decision making na hindi mo pa talaga ganun na nadidesisyonan. No? Maaring iba dito, nagkaroon ng separation or may tao na umalis sa buhay mo. Yes, nandito rin yung friendship. May tao, nandito rin yung maaring ikaw ito, you are very loyal person, trustworthy, at masupport, no, sa nakita ko dito. Also, may mga friend ka rin daw na may mga tao na suporta sa'yo at tao na trustworthy. Handun din yung tiwala nila sa'yo sa nakikita ko dito. Ayan, ingat ka rin. Nandito yung mga ninervyusin ka daw, either manakawan ka, magkasakit ka, disease, may mga makuha kang sakit. Yan, ingat ka sa mga sakit. And stress, ingat ka sa mga ganun, no? Yan, yung woman, sinabi ko naman sa'yo, maybe this is your wife or anuman, kapatid mo, nanay mo, tita mo, sama mo sa trabaho, kaibigan mo. Anong energy mo this week, Taurus? Energy ni Taurus this week. Emotional ka. Natutulog ba ka iba sa inyo? Okay. Ang energy mo this week, andito yung sitwasyon na may mga gusto, tama nga, may mga gusto kang desisyon na sa buhay mo, and kaso, hindi ka makaalis, no? Na maaring magulo yung isip mo, na-trap ka dito, na-stuck ka, or you have a frustration because of the mga decision or plano sa buhay sa nakita ko dito. Yun ang energy mo dito. Mapuprostrate ka daw, maguguluhan ka, kasi may mga desisyon na hindi mag-clear, or may mga desisyon na hindi, kasi nakita ko dito, you control yourself Yan, kung control mo yourself, may mga negative thought ako nakikita dito, and then, nagkakaroon ng restricted, kumbaga, no, sa nakikita ko dito. Very emotional, ako nakikita. Yan, baka kulang kayo sa tulog o night sleep kayo, no? May mga ini-illusion daw kayo, may mga dinidream kayo. May tao na nagsisunungaling sa'yo. Self-care, kailangan mo daw ng self-care. Kailangan din ng, baka nag-iipon ka ng pera or need mong mag-ipon ng pera. Parating kay Taurus. May iniisip ka daw gabi-gabi. Ano nangyayari sa'yo? Bakit parang kulang ka sa tulog? Bakit
yung kapamilya mo. Paparating sa'yo is ano ibig sabihin, may makikita-kita na malalapit sa puso. Mga kapatid, pamilya, kasama sa trabaho. Pero, ang hindi ko maintindihan, may tao dito, pero nakita ko yung energy mo na mayroon ng meron ng, kumbaga dito ka sa sitwasyon na may tao na magsisinungaling sa'yo. May tao na sneaky person, liar, dishonest, babaero, lalakero, kung ano man yan, na kapamilya mo or tinuro mo siyang pamilya. Ang nakita ko dito, sa sitwasyon to, you escape dito sa sitwasyon na to. No, dito yung sitwasyon kasi alam mo, or someone escape dito sa situation na to. Itong sitwasyon kasi parang hindi na siya mag-work anymore. Kaya dito na rin na you're getting away with something. At pinili mo yung bagong buhay or pinili mo yung sarili mo at nagbigay ka ng effort dito. Hindi na yung, kumbaga, dito na yung happiness no? Kumbaga, you have a new direction sa buhay mo sa nakikita ko sa'yo dito. Yan, paparating sa'yo ito. Maring, apart to family, may kumonek sa'yo, pero magsisinungaling siya sa'yo. May lihim. Or ikaw ang magsisinungaling, no? Sa nakita ko dito. Either kasamahan, or kapamilya, kapatid, na may magsisinungaling. Pero alam mo, Taurus, sa nakikita ko sa'yo, may tinatago ka raw sa pamilya mo. May lihim ka. Either you pretending to be happy, pero kung tutuusin, hindi. Kung tutuusin, andito ka sa sitwasyon mo na paaring ikaw hindi ka na rin nagiging totoo sa sarili mo or hindi ka nagiging totoo sa paligid mo. Yun na nakikita ko. Yung iba sa inyo ganun Kumbaga, nandito yung acting, you are happy but not. Aring ganun. Anong dapat iwasan ni Taurus? Patay. Ibig sabihin, meron ng tao dito na hindi na mahalaga sa'yo. No, yun yung mga iniiwasan mo or iiwasan mo. Kumbaga, may tao dito na iiwasan mo daw kasi hindi na siya mahalaga sa'yo. Iba rin, iwasan mo siya makapag-usap, ganyan. Tao sa nakaraan, karelasyon, nanay, tatay, magulang, ate, kapatid. Yan, nakita ko. Kasama sa trabaho. Nasa middle age, siguro ano siya, basta yun, wala akong sinasabing gender din dito, o ano man siya. Itong tao, yes, iiwas ka sa isang tao na kausapin. Maaaring kakausapin mo or siya ang kakausap sa'yo, pero hindi yung pag-iwas. No? Sa nakikita ko dito. Hindi na siya mahalaga sa'yo Tao na nakaraan, tao from the past. You're okay. Dapat mong iwasan as yung maging pasaway. No? Or vice versa. May taong pasaway kasi. Yeah, may taong pasaway. Okay. Ibig sabihin, iwasan mo yung mapariwara. Sabi ka, ate, napapariwara ba ako? Kasi may tao ako nakita napapariwara. Hindi ko alam kung pasaway siya o kasi nakita ko sa kanya, parang walang nangyayaring growth dito sa tao na to. Walang nangyayaring growth. Kumbaga, siguro may mga opportunity to move on pero hindi pa siya nakaka-move on. Why? Kasi na-hold siya nakaraan. Maaring hindi mo siya na-hold nakaraan, pasaway siya sa buhay niya. Kaya hindi ko nakita yung growth nitong tao na to. Yung mga sitwasyon daw na pinipigilan mo yung sarili mo. No? Minsan naiinip ka or nababagot yung iba. Hindi ko alam kung ikaw is nagdududa to your destination or sa kakayahan mo. No? Kaya hindi ko nakikita yung movement. You need to take care of yourself. Then, tsaka, you need to save money. No? Ang nakikita ko dito. Sa ngayon, you need muna daw mag-relax, mag-meditate, mental peace,
focus to yourself than sa nakaraan. Focus sa future than sa nakaraan. You need to move. Time is gold. Huwag magsayang ng oras. Yun ang nakikita ko. Huwag mong isipin yung nakaraan. Nakaraan isa nakaraan na rin kasi. No? Sa nakita mo ito. Tingnan natin ang iyong love. Anak, may pupo dyan ah. Sandali, kilo. Pupusta dyan, mami mo. Love is sa lahat ah. Kamusta ang love nito? Kapatid, asawa, nanay. Ano ba ito? Okay. Bakit? Parang may tao ditong ano. May tao ditong salbahe. Sabi ko na nga, meron eh. Oh my God, di ba? Hindi ako nagkamali. The devil. May tao dito na sakim. May tao na when it comes to love, maaaring ito is kapatid mo, tatay mo, malapit to sa'yo. No? Maaaring boss mo, karelasyon. Tao na sakim. Tao na maaaring itong tao na ito is umalis o nirelease ka o you release this person kasi ang nakita ko dito immature tong tao na to. Ang nakita ko kasi a part of the family or kasama sa trabaho to o boss. Ano ba ito balik? Ang nakita ko dito nagkaroon ng mga rejection, maaaring meron na siyang pinufokusan sa ngayon na iba, no, sa tao na to. Sakim to eh, masyado. Hindi ko alam din kung Oo, baka magulang mo to, no? Sa nakita ko to. Kasi nakita ko maaring mas matanda to sa'yo. Mas matanda siya sa'yo. May Capricorn tayo. Meron tayong Cancer. Meron tayong Virgo. Ganyan. Sabihin ko pa ba lahat? Kasi doon ako tumatagal. Yan, yung nakikita ko dito, dito sa love na to, mas pinili niya yung sarili niya. No, maaring, or vice versa, mas pinili mo yung sarili. Pero, it comes ito, mas pinili niya yung sarili niya. Sa nakikita ko to. Nagkakaroon ka na, nalalack of direction ka sa nakikita ko to. May isang sitwasyon na parang mag-i-stop o titigil. Kasi because of the delay, no? Maaring ikaw, you are stuck sa isang situation mo. Ganyan. May mga sitwasyon din ako nakikita na baka may mga imumove ka na, may mga iniisip ka na tumove pero parang ang hirap gawin. No? Parang naghihintay ka pa ng sign para makapag-move on. Either sa trabaho, business, kaperahan, or ano mabagay yan. No, iba't yung pagkakaperahan. Yun na nakikita ko. Kaya magkakaroon daw ng delay-delay sa'yo. And then, ingat din kasi hindi ko alam kung may nagpapadoktor or may mako-confine or baka may magkasakit. Tingnan natin ang iyong ano. May mga gusto kang i-push na goal, pero hindi ko pa nakikita yung movement. I hope, kaya mo naman yun. Advice po kay Taurus. Kumbaga, wala pang na-accomplish, pero you are happy. 3 of Swords, maganda sa separation, no? Tingnan natin kung anong ibig sabihin. Ibig sabihin, may meron ka ng bilak sa buhay mo, no? Sa nakikita ko dito. Sa nakita ko, the advice is you need to focus to yourself. And harapin mo daw yung takot mo. Kung ano yung magiging choices nito, harapin mo. And don't block or kailangan mo rin magsalita at magpakatotoo sa sarili mo. Focus, you need to take care of yourself. And then,
yun nga, this is a time to, mahirap mag-decide, pero this is a time to decision making kasi to. This is a decision making kahit na masakit, no? Ang nakikita ko dito. Tingnan nga natin kung anong sinasabi nitong card na to. Gusto ko man, kumbaga, if you want to crossroad or gawin mo yung mga gustong mong gawin na opportunity man yan, trabaho man yan, pagkakaperahan man yan, or ano man yan na mahalaga sa'yo, gawin mo. Kung ano yung magiging resulta nito, i-accept mo. At least na-try mo. Yun ang nakita ko dito, no? This is a time na rin na focus to your stability, pera, ganyan, sarili. Yun ang nakita ko. Alisin mo na mga dapat alisin, cut, and i-force mo yung mga dreams come true mo sa nakikita ko dito. May taong natatakot sa'yo. Mas matanda sa'yo. Hindi ko alam, parang takot siya nakausapin ka. Pero nakita ko yung energy niya is masaya. Maybe you block this person or meron na siyang ibang focus eh. Mayroon na siyang new beginning at may tao, may mamahalaga na sa kanya. Oo nga, no. No. Ibig sabihin, kung ito is, oo, meron na siyang, kung ito is relationship, meron na siyang iba. Yun nakita ko. Maaring magulang mo, dati mong karelasyon. Yun nakita ko. Mas matanda ka. Or vice versa, ha? Kung ano man opportunity dito sa buhay mo, i-ano mo daw, i-focus mo daw doon kasi magkakaroon ng 10 of coin, no? Kumbaga, there's a success na mangyayari. Kailangan mo lang harapin yung takot mo ngayon. Kailangan mo talaga mag-start ng new beginning sa buhay mo. Diba? Kasi yung manifesting na magkaroon at bumalik na yung sigla ng family mo, ng sarili mo, ng trabaho mo. Yan. If you want to crossroad, mag-crossroad ka. Harapin mo ang mga difficult decision in your life. Yung mga obstacle, you need to face yung mga obstacle na meron ka ngayon. Arigatou namasay, God bless.